Magandang araw. Ako nga pala si Charlie. 24 anyos sa kasalukuyan. May taas na 5'7". Mistiso. Hindi naman sa pagmamayabang ay kahit papaano'y nasasabihan ding gwapo. Gusto ko lang sanang i-share ang isa sa aking mga natatanging karanasan sa mundo. Ito ay tungkol kay Tita Ivory. Hindi niya tunay na pangalan. Akala ko dati ay sa TV ko lang mapapanood ang ganitong kwento. Pero pwedeng-pwede rin pala sa tunay na buhay. Si Ivory ay aming kapitbahay sa may Santa Cruz, Maynila. May 2 na siyang anak. Si Betty, ang panganay, at si Mike naman ang bunso. Kung pagmamasdan nga ay parang magkakapatid lang silang 3 dahil nabuntis si Ivory sa murang edad. Hindi ko rin naman masisisi si Tito Dennis, ang mister niya. Kung ako rin ang nasa sitwasyon, ay hindi ako magdadalawang isip na wag nang pakawalan pa ang ginang. May taas si Ivory ng 5'2", at talaga namang sexy ang datingan. Maputi at may dimple na lalong nagpa-cute sa kanyang mukha. Kasing edad ko lamang ang anak niyang si Betty. Si Mike naman ay 2 taong bata sa amin. Maganda rin si Betty at marami sa aming lugar ang nagkakagusto sa kanya. Pero ewan ko ba, talagang hindi ako tinamaan sa kanya kahit nasabay naman kaming lumaki at magkalaro. Marahil dahil sa mas gusto ko ang mas may edad ng babae. Madalas siyang nagpupunta sa bahay dahil magka-school sila ng kapatid kong babae. Pero never talaga akong nagkaroon ng interes sa kanya. Kahit pa tinutulak kami sa isa't isa. Magkalapit lang ang eskwelahan namin at may negosyong school bus sila Ivory. Dito na rin ako nilagay ng magulang ko. Total ay 1 lugar lang kami at discounted naman ang bayad ko sa service nila. Tuwing umaga, nagpupunta ako sa bahay nila upang doon sumakay sa service at para hindi na rin sila iikot sa street namin. Doon na rin siguro nagsimula ang pagtingin ko kay Ivory. Gaya ng ibang nanay, maaga rin siyang gumigising upang asikasuhin ang mga anak at ang asawang may trabaho rin sa opisina. Iba si Ivory. Sexy siyang manimit, maputi siya, mahaba ang buhok, at dahil siguro hindi na ako iba sa kanya, ay hindi rin siya naiilang na naka-90s lang siya sa umaga habang abala sa pag-aasikaso sa kanyang pamilya. Malimit ay hindi ko sinasadyang makitaan siya kapag yumuyuko siya kapag kinukuha ang mga sapatos sa cabinet nila sa ilalim ng hagdan. Halos araw-araw ay siya ang nasa isip ko. At isa ito sa mga dahilan kung bakit halos hindi ako uma-absent sa eskwelahan upang makita lang siya. Makita ko lamang siya ay parang may baon na ako. Walang talo. Hanggang high school ay sa school bus nila ako sumasabay kahit na sinasabihan na ako ng parents ko na kaya ko naman nang mag-commute. Para rin makabawas na sa gastos nila pero hindi ako pumayag. Minsan, sumabay si Tita Ivory sa service dahil pinatawag siya ng prinsipal dahil may ginawang kalokohan si Mike sa eskwelahan. Naging permanente ko ng pwesto ang bungad na upuan mula sa pinto ng school bus namin. Sakto naman na si Ivory ay naupo sa harapan ko. L300 na parang delivery van ang service namin kaya ang pasahero ay magkakaharap tulad din ng sa jeep. Nakamaong short siya noon. Kaya naman masasabi kong sobrang ganda ng aking tanawin mula kay Ivory. Nung bumaba ang ka-service ko na katabi niya, nag-adjust si Ivory dahil medyo lumawag na sa pwesto nila. Palagay na rin siguro ang loob niya sa akin. Kaya naman medyo di na siya naiilang tuwing aasog siya upang maayos ang pagkakaupo. At sa pagkakausog niya yun, ay hindi nakalampas sa akin ang bahagyang pag-awang ng kanyang legs. Halos hindi ako kumurap ng mga oras na yon.
At dahil malapit lang ang bahay ko sa kanila, sa bahay na rin nila ako bumaba at naglalakad na lamang pauwi. Hindi tuloy maalis-alis sa isipan ko si Ivory kanina. Yung 5 minutong lakad ko pauwi, ayun na marahil ang pinakamatagal na 5 minuto sa buhay ko. Pagdating ko ng bahay, ay nagmadali akong nagtungo sa aking silid. Ma, idlip lang ako saglit ha. Medyo masamang pakiramdam ko eh. Sabi ko nang madaanan ko ang nanay ko. At dahil alam kong walang iistorbo sa akin, kaya sa isip ko ay magkatabi kami sa kama ni Ivory habang magkayakap na di nagpapaawat sa nakaw na sandali. Ilang araw ang lumipas. Araw ng bayaran para sa service. Dinadala ko ang pera sa bahay nila Tita Ivory. Isang beses, kumatok ako ngunit walang nagbukas ng pintuan. Sinubukan kong magtawag ng tao sa loob at mag-doorbell pa ng ilang beses. Ilang minuto ang lumipas, bumukas naman ang pinto at bumungad sa akin ang nakatapis lang na ginang. Sorry Charles, nasa banyo kasi ako eh. Ikaw pala yan, wala kasi akong kasama ngayon. Nag-iya sila Betty na magpunta ng mall, ano bang sadya mo? Ay, sorry po tita. Iaabot ko lang po sana yung bayad para sa service. Oo nga pala. Thank you Charles ha. Gusto mo bang hintayin na sila Betty? Baka pauwi na rin yung mga yon dahil before lunch sila umalis. Buksan mo na lang muna yung TV kung gusto mong magstay. Tatapusin ko na lang muna tong pagliligo ko. Sige po, wala rin naman po akong gagawin sa bahay. Binuksan ko ang TV nila at nanood muna saglit. Pero nang marinig kong tapos na si Ivory at nagtungo na sa kanilang kwarto, dito ay parang wala ako sa sarili na kumatok sa pinto ng silid nila. Agad naman niya yung binuksan. Tuwalya lamang ang nakatapis sa kanya ng mga oras na yon. Bakit Charles? Sorry po, hindi pa po pala kayo nakakaayos pero medyo sumakit po kasi yung tiyan ko. Makikigamit po sana ako ng CR. Ano ka ba naman? Hindi mo na kailangang magpaalam no? Parang bahay mo na rin to Charles. Sige na. At baka magkalat ka pa dito sa hallway. Biro niya. Nagtungo ako ng CR. At nag-isip. At pilit nagpakatatag bilang isang lalaki. Malakas ang tibok ng puso ko. Magkahalong kaba, takot ang bumalot sa akin nung mga oras na iyon. Batid kong limitado lang ang oras ko dahil baka biglang dumating sila Betty. Kaya't lahat ng lakas ng loob ay ginamit ko na. Lumabas ako ng banyo na katabi lang ng kwarto ni Ivory. Laking gulat ko at hindi ito nakasarado at may konting awang pa. Tamang-tama lang upang maaninag ko kung anong meron sa kwarto. Mula sa pinto ay naabutan ko ang ginang na nakadantay ang kaliwang paa sa upuan habang naglalagay ng lotion. Para akong nagliyab ng mga sandaling yun. Gusto ko nang puntahan si Ivory sa kwarto, kaya lang sa kamalasan naman ay biglang tumunog ang gate nila. Nakauwi na pala sila Betty. Madali akong tumakbo papunta sa sala para hindi sila mag-isip ng kung ano. Nagulat pa si Betty nang datnan ako sa sala na nanunood ng home TV shopping. Uy, Charlie, nandito ka pala. Oo. Binigay ko kasi yung bayad para sa service. Nagpalipas din muna ako ng oras, medyo mainit kasi sa labas kanina. Pinagpapawisang saad ko. Bumeso ang magkapatid sa kanilang nanay, habang si Tito Dennis naman ay may kausap sa telepono. Charles, magmerienda ka na muna, maghahanda ako ng sandwich. Naku, wag na po tita. Nag-text po kasi si nanay. May inutos po sa akin. Next time na lang po. Hindi niya lang alam. Pero grabe ang kaba ko ng mga oras na yun. Kung hindi lang may dumating na tao, ay baka nasa alapaap na ako ngayon. Kinasama lang ni Tita Ivory ang tatay nila Betty at Mike dahil nga hindi sinasadyang madisgrasya nito ang ginang. Kung pagmamasdan mo sila, para silang karaniwan lang na pamilya.
Ngunit kung kilala mo sila ng lubos, ay mababatid mo na parang may mali sa kanila. Parang hindi mag-asawa ang dalawa, yung tipong may kanya-kanya silang buhay na dalawa. Tuwing bakasyon naman, ay napapansin kong halos araw-araw umaalis si Ivory. Super hot magbihis at talagang todo ayos. Si Tito naman ay gabi na kung umuuwi. Para bang nagsama lang sila dahil sa mga anak nila pero di nila mahal ang isa't isa. Isang araw, nalaman ko na lang na umalis na si Ivory sa kanilang bahay. Tinanong ko kay Betty kung nasaan na siya. Nagtrabaho daw dahil hindi na raw sapat ang kita nila sa kanilang business, pati na rin ang sinusweldo ng tatay niya sa trabaho nito. Napag-alaman kong nag-abroad pala to. Mistulang gumuho ang mundo ko ng mga oras na yun. Hindi ko alam kung kailan ko ulit makikita si Ivory. Hanggang sa isip ko na lang ba talaga siya maaabot? Tanong ko sa sarili ko. Maraming taon na rin ang lumipas. Nakagraduate na ako ng college, ngunit wala pa rin akong balita kay Tita Ivory. Nakapag-asawa na ang magkapatid. Nagkaroon na ng 2 baby si Mike at si Betty naman ay isa. Si Tito Dennis naman ay may kinakasama na rin na ibang babae. Huling nasagap kong balita ay nakauwi na si Ivory ng Pilipinas, ngunit may ibang asawa na rin. Hindi ako makapagtanong kay Betty dahil baka maghinala ito kung bakit lagi kong hinahanap ang mom niya. Ako na lang mag-isang hahanap. Madali lang naman yun. Wika ako sa sarili ko. Swerte naman at uso na rin ang Facebook ng mga panahon na yon. Inad ko si Ivory sa account ko. Ngunit hindi naman ako magkaroon ng lakas ng loob upang i-chat siya. Napagpasyan kong gumawa ng isang dummy account. Dito ko siya inad at sinimulang dumiskarte. Ilang panahon din ang lumipas bago niya ako inaccept at agad naman akong nag-chat sa kanya. Tinanong niya ako kung paano ko raw siya nakilala at sino daw ba ako. Sinugurado kong iba-iba ang profile details ko para hindi niya mapaghinalaan kung sino talaga ako. Binlock ko rin ang tunay kong account, pati na rin lahat ng makita kong posibleng maging mutual friends namin o ng tunay kong account at ng dummy account ko. Nagpanggap akong naging kaklase ni Mike nung elementarya. Sinabi ko sa kanya lahat ng nararamdaman ko para sa kanya. Malakas ang loob ko. Dahil alam kong kung hindi man maging successful ang nais ko, ay di niya naman ako makikilala. Sweetheart ang tawag ko sa kanya. Pinipilit niya akong magpakilala, ngunit hindi ko talaga magawa. Pangamba na rin sa chismis na pwedeng kumalat dahil sa ginagawa ko. Sabi niya na hindi na bago sa kanya ang ganong eksena dahil ilang kaibigan na rin ng mga anak niya ang nagtangkang manligaw sa kanya, pero di raw niya talaga sinasabi ang mga ganong bagay sa mga anak niya para hindi na maging dahilan ng pagkasira ng pagkakaibigan ng mga ito. Maliit lang kasi ang lugar namin at sigurado kong mabilis lang nakakalat ang balita sa amin. Lahat ng assurance hinihingi ko sa kanya na sa amin lang dalawa kung anuman lahat ng mangyayari sakaling makilala na niya kung sino talaga ako. Nagbigay naman siya ng pagsisiguro sa akin, ngunit talagang hindi pa ako ganoon kakumpiyansa. Madalas kaming magka-chat o magka-text. Hindi mawawala sa bawat pag-uusap namin ang pagpilit niya sa akin na magpakilala na. Sinusubukan niya pa akong tawagan, ngunit nire-reject ko talaga ang mga tawag niya. Alam kong kilala niya pa ang boses ko at makikilala niya ako kapag nagkausap kami sa telepono. Isang gabi, pauwi ako galing sa trabaho. Naisipan kong i-text siya para kumustahin. Agad nag-ring ang telepono ko pero gaya ng dati, nireject ko ulit ang tawag niya. Isang missed call pa at tinadtad niya ako ng message. Nasa bar pala si Ivory noon at mukhang nakarami na ng inom. Binigyan niya ako ng ultimatum na kung hindi ako magpapakilala ng gabing yun,
hindi na raw ako magkakaroon ng pagkakataon na makita o makausap siya sa susunod. Agad na namang lumakas ang tibok ng puso ko at natakot. Nandito ako sa Manila Bay sa Rojas Boulevard. Pumunta ka dito ngayon mismo. Kung hindi, kahit kailan hindi na kita kakausapin. Last chance mo na. It's now or never. Yan mismo ang tinext niya sa akin. Nag-aalinlangan pa rin ako dahil naiisip ko ang mga consequences at lahat ng posibilidad na pwedeng mangyari. Hindi ako kaagad nakapag-reply sa message niyang iyon. Aalis na ako in 5 minutes kung di ka magre-reply at pupunta. Wika niya pa. Grabe yung pawis ko nung mga sandaling yun. Sakto naman kasi na nasa Rojas Boulevard talaga ako dumaan dahil gabi naman at walang traffic. Ay, bahala na nga kung anong mangyari, sabi ko sa sarili ko. Nag-reply ako sa kanya at sinabing hintayin ako at pupunta na ako. Grabe talaga yung kaba ko. Buendia lang ako that time at ilang minuto lang ang layo ko kung nasaan si Ivory. Pagka-park ko, tinext ko siya na OTW na ako. Hindi lang niya alam na nandun na ako at iniipon lang lahat ng lakas ng loob ko. Umakyat ka na kaagad dito. Ako lang ang nakapwesto dito, sabi niya. Mula sa pinagpaparadahan ko, ay tanaw na tanaw ko si Ivory. Hindi pa rin siya nagbabago. Maganda pa rin. Maayos pa rin manamit. Nagkaroon siya ng kambal na baby sa naging asawa pagka-uwi niya galing abroad. Lalaki ang kambal niya na 2 years old pa lamang. Ngunit ikinuwento niya sa akin na hiwalay na sila nito dahil sa pagmamalupit nito sa kanya. Ito rin daw ang dahilan kung bakit nag-iinom ngayon si Ivory na hindi naman niya talaga ginagawa. Ano ba? Pupunta ka ba talaga o hindi? Buisit, wag mo aksay ng oras ko. Text niya. Nagulat ako sa message niyang yun. At mistulang may nagtulak sa akin na ituloy na ito. Lumabas ako ng kotse. Nag-ayos at tumawid sa service road. Sinalubong ako ng waiter at sinabi kong may kasama na ako. Bago ako umakyat ng hagdan, ay huminga muna ako ng malalim. Eto na to, at wala nang atrasan pa. Unti-unti akong lumapit kung nasaan siya. Mula sa hagdan ay nakatalikod si Ivory. See-through halter top, backless, at above the knee ang suot niya. Nagulat ako nung bigla itong tumayo at kinuha na ang lahat ng gamit niya sa kanyang table. Pag-ikot niya ay kapansin-pansin na nagulat din siya sa taong nakita niya. Mukhang nabasag din ang tama niya. Charles? Ikaw ba yung kachat ko? Opo, ako nga po, sagot ko. Oh my God, kaya pala ganun na lang ang pag-aalinlangan mong wag magpakilala sa akin. Alam niya kung gaano ka-old-fashioned ang pamilya ko at konserbatibo, kaya naiintindihan niya rin talaga yung pag-aalinlangan ko. Medyo nakarami na kami ng inom. Marami rin kaming napag-usapan. Isa na doon yung damdamin ko para sa kanya. Patay na ang araw noon at medyo late na rin, kaya naman kami lang ang nakapwesto sa taas ng Manila Vice. Wala ring customer sa mga katabing bar. Nung umpisa ay magkaharap kami sa table, ngunit nung medyo napalagay na ang loob ko ay magkatabi na kami. Inabot niya ang kamay ko at nakipag-holding hands. Nilapit niya ang mukha niya sa akin at inutos na halikan siya. Nakainom na rin ako, kaya naman wala na akong kaba. Nandito na ako, dilulubos-lubusin ko na. Ismak lang kami dahil kahit papaano ay naroon pa rin ang hiya sa akin sa kabila ng alak. Ang daming tumatakbo sa isip ko. Lahat ng pinapangarap ko sa kanya nung bata pa ako. At ito na, nandun na ako.
tunay na ang lahat at hindi na lang basta pangarap. Habang nakaupo sa harap ng mesa, palihim na inalis niya ang undies niya. Kinuha niya to at nilagay sa loob ng polo ko. Tago mo yan, para naman lagi mo kong maalala. Wika niya. Tara na, alis na tayo. Mag-bill out na tayo. Dagdag pa niya. Nagtungo na kami sa service road at sumakay sa kotse. Sakto naman na malapit na ang mga hotel kung nasaan kami. Patay mali siya ko pa siyang tinanong. Saan po ba tayo? Sus, kunwari ka pa Charles. Alam ko naman kung saan mo ako gustong dalhin eh. Tara na, baka magbago pang isip ko. Tsaka diba sweetheart ang tawag mo sa akin sa chat? Gusto ko yun. Okay sweetheart, sabi ko. Andaling kausap ha, wika niya. Bago kami umandar, ay hiniritan ko pa siya ng isang malambing na halik. Pinigilan niya pa ako, sabay sabing wag daw akong masyadong excited. Sa Victoria Court kami dumiretso. Garage room, honeymoon suite. Naghintay pa kami sa loob ng sasakyan dahil nililinis pa yung kwarto. Kumatok ang bellboy. Sir, ready na po yung room. Ilang oras po ba? Sanay ako sa 3 hours, kaya dapat 3 hours ang sasabihin ko, ngunit inunahan ako ni Ivory. 12 hours. Kinuha niya ang black card sa kamay ko sabay abot sa bellboy. Umabsent ka na lang bukas. Binilin ko na sa makayayo yung kambal. Nagsabi na rin ako na may inaasikaso ako sa business, kaya dumiretso akong out of town. Huwag mong sayangin to. At sulitin natin ang gabing to, okay? Grabe yung narinig kong yun. Parang gusto kong tumalon sa tuwa. Umalis na ng garahe ang bellboy. Aalis na rin sana kami ng kotse ni Ivory, ngunit pinigilan ko siya. Sweetheart, teka lang. Dito muna tayo. Lipat ka sa likod. Ha? Bakit? Hindi ako sumagot. Bagkus ay lumipat ako sa likurang upuan. Agad namang sumunod si Ivory. Bago pa to makapagsalita, ay sinuyo ko na siya ng isang malambing ngunit gigil na halik. Hindi mo alam kung gaano ko katagal ninais ang lahat ng to. Ngayong nandito ka na, nakasama ko, ay di na kita pakakawalan pa. Agad kong kinalas ang lahat sa kanya. Wala akong sinasayang na oras. Napatigil pa ako sandali nang tuluyang mapagmasdan ang nakatagong ganda niya na noon ko pa pinapangarap masilayan. Sobra akong humanga. Ilang sandali pa ang lumipas ay namalayan ko na lang na magkayakap na kami ng mahigpit. Pawisan at tila ayaw nang bumitaw sa isa't isa. Habang ang pag-uga ng kotse ay sumasabay sa aming tinatahak na aliw. Ang reaksyon ni Ivory, ang pinakamagandang imahe na natunghayan ko sa buong buhay ko. Labis ang saya ko ng mga oras na yun. Hindi ko lubos akalain na matutupad ang matagal ko nang pinapangarap. Matapos ang ilang sandali, tuluyan kaming napadpad sa kawalan. Napansin namin na nag-moist ang lahat ng salamin ng kotse, kaya't nagkatawanan kaming dalawa. Niyaya ko na siyang lumabas sa kotse at nagtungo na kami sa hotel. Doon ay muli naming pununan ang uhaw ng isa't isa. Sinulit namin ang 12 hours at walang sinayang na oras. Kung may dala nga lang daw siyang damit, ay pwede kaming mas magtagal pa sana. Napagkasundoan naming regular na magkita. Sa isang linggo, halos every other day kaming nagkikita. Binigyan ko na rin o binigay ko rin sa kanya yung susi sa kondo ko para pwede siyang magpunta kahit kailan niya gusto. Total ay solo ko naman yun. Nagpatuloy ang relasyon namin ni Ivory hanggang sa ngayon. Ang alam ng mga security at kapitbahay ko sa kondo ay tita ko siya na kapatid ng tatay ko para walang makahalata. Hindi ko alam kung hanggang kailan ang lihim naming relasyon, pero sa ngayon ay susulitin muna namin ang bawat sandali, lalo't
Parehas naman kaming single ngayon. Dito na po nagtatapos ang aming istorya.